Ang diferensya ng laki, mga bossing, nung ating ikakabit, no? 11C versus 15C. So dito, basta nag-automatic siya, based dun sa thermostat na setting, ay mga nasa 8 pababa. Yo, what's up mga bossing? Magandang tanghali sa inyo. Mga bossing, meron tayong isang big body 2E stack up na ang ating compressor, mga bossing. Medyo malaki yung nakakabit na compressor. 15C ang na-install or naikabit dito sa ating 2E na makina. Ang kalaban lang, mga bossing, sa ganitong compressor na kalaki o kabigat ay medyo kawawa na ang lolo nating big body. Okay? So, hindi na dapat pinapabuhat pa ng ganong kabigat na compressor itong ating ganitong makina. Kasi medyo mahihirapan siya kung mabigat masyado yung bibit-bitin niyang compressor. At isa pa, itong compressor na to, hindi yan tatagal ng mas matagal ang buhay dahil hindi siya magiging compatible dun sa ating condenser na nakakabit. Kasi ang mga original ng ating 2E na compressor ay yung mga TRS natin, yung scroll type na tinatawag, no? So mas magaang siya at hindi siya ganun ka bigat doon sa ating compression na hindi kamukha nitong ating piston type na talaga namang hitik na hitik yan sa bomba. So ang kailangan nito ay mas malaking condenser para hindi siya magkaroon ng high pressure. Kaya nagkaroon ng stack up tong ating compressor dahil nga high pressure yan. Tanggal na, mga bossing, yan. Kita ba? Tanggal na yung pinakang harapan. Tapos yung pinakang magnetic, lumabas na yung pinakang rubber dito sa kabila, no? O ngayon, mga bossing, dahil stock up ang compressor, meron tayong advice at offer sa ating kliyente na magkaroon na ng pagbaba ng compressor. Ibig sabihin, magda-downgrade tayo. Imbis na 15C, gagawin natin siyang 11C na mga pang-bios na. So, yun nga lang, mga bossing, ay medyo malaking conversion. Dahil nga, yung bracket, hindi papasok yung 11C, yung belt, magbabago, yung hose, magbabago. Pero sigurado naman tayo na mas magagaang sa makina at makakapag-response siya ng mas magandang lamig. Kasi hindi porke malaki ang compressor mo ay lalamig ng aircon mo. May mga tamang setup or kasama yung compressor kung paano siya magkakaroon ng mas magandang response sa system. So hindi naman pwedeng malaki yon tapos kulang ka kay condenser. Sasamahan mo pa na hindi ganun kalalakas sa mga auxiliary fan, masyadong mataas ang temperaturang ibibigay. Hindi kay makina, mga bossing, yung high side ng ating aircon ay mas magkakaroon ng mataas na temperatura. So ngayon, dahil nagkasundo kami ng aming kliyente na magkaroon na lang ng downgrade na compressor, so kami na bahala. Nagawa na rin naman natin to at hindi na tayo bago dun sa ating ginagawa. At napatunayan na rin natin na maganda ang response na nakukuha, pati yung gaang sa makina ay kasama doon, mga bossing, no? So abangan nyo itong aming gagawing project sa ating big body. So tingnan natin kung anong reading, anong lamig ang makukuha. Wala kaming matitrace ngayon lamig, wala rin kaming dahil stock up ang ating compressor. Okay, so abangan nyo ito, mga bossing. Okay, mga bossing, na ibaba na natin ang evaporator niya at nakita natin na fabricated yung kanyang cooling coil. Okay, so may isang offer na pwedeng mag-laminated, pero sa atin naman, kung wala namang leak na lalabas to, kaya naman natin palamigin tong fabricated dahil nagkakabit din naman tayo ng mga ganito pagka wala nakukuhang evaporator at very good din naman basta tama yung system sa labas, kagaya ng compressor, condenser at syempre itong expansion valve, mga bossing. So wala namang ibang magpapalamig or wala namang ibang trabaho si evaporator kundi lumamig kung may magpapalamig sa kanya. Sino sila? Yan yun, mga bossing. Expansion valve, bomba ng compressor, dapat walang high pressure para mapalamig mo ng mas malamig ang evaporator. Okay, so kung hindi papalitan, pwede pa naman. Pwedeng tupalo na lang yan sa laminated. Ang kailangan lang namin mamaya ay walang leak kaming makikita. Ang maganda naman sa fabricated, mga bossing, ay kung may leak at nasa ibabaw, mas mabilis siyang hinangin. Hindi kamukha ng laminated, talagang hindi na natin nire-repair yun. Pero to, kung na mga nandito lang or nandito, wag lang yung nasa gitna kasi hindi na natin kayang kuhain yun or i-repair yun ng acetylene. Okay, so check upin muna namin, ipa-flashing yan. Tingnan natin kung may leak mamaya. Ang medyo matrabaho lang, mga bossing, sa mga conversion ay yung pag-adapt ng panibagong compressor dahil gagawa ka pa ng panibagong plate
na panibagong lagayan ng ating compressor para maitap natin doon sa makina o doon sa block. Yan lang ang medyo inaayawan ng mga technician, lalo na pag medyo tamad-tamad ng konti, no? Kasi nga matrabaho siya. So kaya konting tiyaga sa mga nagko-convert, at syempre shoutout sa mga nagko-convert na mga compressor or sa mga ibang pinapapasok na mas maganda, no? Hindi natin na binabali ang mga original version, pero kung kayang ibalik sa orig na compressor to, pwede naman sana mga bossing, no? Kaso ang problema, mas mahal na ang bentahan ngayon ng mga original na compressor kung legit ang kukuhain mo. So alam niyo naman kung magkano ang presyo ng mga compressor na ganito. So pwede rin naman nating yun na lang ang ikabit. Pero kung power ang pag-uusapan mga bossing, mas talagang siguro sa mga technician natin dyan, alam niyo naman kung gaano kalakas ang bomba ng mga piston type sa mga scroll type. Kaya talagang ino-offer natin yung Denson na compressor dahil sila yung mga nakikita natin na malalakas. Yun nga lang, wag naman ganito kalaki sa ganitong makina. Kasi itong condenser mga bossing, yan yung condenser natin Natanggal na natin radiator. Okay, so yung condenser na yan, kailangan kung naka 15C ka, doblehin mo yan or mas malaki dyan para makakuha ka ng mas magandang lamig or hindi magkaroon ng high pressure. O kaya imamatch na lang natin yung ating 11C dun sa bagong condenser na itatap natin sa kanya. Pati yung ventilation ng ating blower motor mga bossing ay pinatanggal natin dahil sigurado ako na durug-durug na yon foam na nakalagay dyan. At kung may takip ba? May takip ba? Wala. So kung walang foam mga bossing, tas wala pang takip yung pinaka nandun, lahat ng pwedeng suctionin ng blower motor ay makakakuha siya sa labas. Patingin nga ako, tol. Ayan, Ito mga bossing, sa mga nagki-cleaning na mga shop, kaya minsan bakit mas mataas ng konti yung labor na sinisingil at bakit may mas mababang sumisingil lang, kasi nga hindi na po tinatanggal itong blower housing. Isipin nyo to mga bossing, anong year model to tas hindi pa natatanggal, ngayon pa lang matatanggal. So yung mga nagki-cleaning ng ganito, palagay ko hindi nila tinatanggal, kasi kung natanggal nila yan, dapat iba na ang pum niyan o na-repom na ng panibago or may takip na yung pinakang kinukuhaan itong suction ng blower motor dun sa chassis natin dun sa taas. So papagawa natin dito, palagyan ng pum, tas patakpan na lang yung sinasaksyonan dun sa chassis ron. Okay, so yun lang may mga pagkakaibang mga boss sa mga shop, no? Kasi nga pagka medyo tinatamad ng technician, hindi na para ibaba pa to. Pangalawa, kung hindi naman naka-charge yung panibagong labor or hindi nadadagdagan yung labor, hindi na nila papakailaman yan. Okay, kaya may mga ganung pagkakaiba. Nakita nyo yung laman sa loob, puro dahon na. Yan lang mga bossing. So lahat yan, check na natin para wala na tayong pwedeng isipin na nakakakuha siya ng hangin sa labas. Dahil pagka kumuha ng hangin sa labas, mas mainit yung kukuhain niya kumpara dun sa loob na napapalamig niya na yung buong sasakyan. Eto pa mga bossing, no? Kaya hindi talaga makakapag-response ng ganong kalamig ang aircon or bakit masisira yung compressor. Barado na mga bossing sa sobrang dumi, Saka naliligo siya ng langis, Palagay ko may leak din dito sa ating condenser. Kasi yung refrigerant niya, konti na lang din ng laman, So okay nang nandito yung leak, wag lang nandun, no? Kasi kung hindi pa papalitan yon, dagdag gastos na naman yan. Kaya kung nandito, okay lang, mas maganda. Ayan mga bossing, magpalinis kayo ng condenser. Kasi pagka ganito nakabara, mas masisira din yung inyong auxiliary fan. Bakit? Pagka wala kasing masasaksyonan, so wala ring discharge yung inyong auxiliary fan. So mas umiikot siya nang walang nahihigupan o nadadaanan. Kasi nga, barado na yung mga pins mga bossing, Kita ba sa camera natin? Kita naman siguro, no? So parang itong portion na lang na to ang wala. Ayan. Pero to lahat buo na, wala na siyang madaanan. O kaya yung compressor talaga mag-i-stack up talaga yan.
Eto na mga boss, minamount na natin yung ating condenser. At syempre, kagaya ng sinasabi ko, mas malaki na yung condenser na ilalagay natin. Hindi nakamukha ng size nung kanyang dating condenser na 12 by 23. So mas mahaba, mas malaki na to. Or mas matangkad na. Okay, para yung ating 11CI mas makahinga ng maganda or magkaroon ng magandang circulate na sa ating condenser syempre mga bossing. Eto na yung ating compressor mga bossing. Ito yung ilalagay natin compressor sa kanya. Pang BIOS to mga bossing. 11C. Okay, so papa-install muna natin yan. Papabracket muna natin yan para makita natin yung alignment kung tama. Tingnan nyo kung gaano kalayo yung diferensya ng laki mga bossing nung ating ikakabit to. 11C versus 15C. Okay, ang maganda naman dito sa ating pag sinabi namang baka naman humina ang bomba. Hindi po. Kasi nga tingnan yung pulley nito mas malapad, ito naman mas maliit. Kaya kung gaano kakisig to, ganun yung kalakas mga bossing. O yan 15C, 11C. Eto na mga bossing, ito na yung pinaka mahirap sa lahat. Hindi naman mahirap. Kabisado naman to ng aking mga kasama. Hinaubayan na natin sa kanila yan. Yo, align ba yan, brother? Sinilik ni Tito. Naku po. Ginamitan mo na eskwela. Mga bossing, tapos pressure switch naglagay na rin tayo. Wala kasi siyang pressure switch. Ginamitan ng eskwela. Para maibalik natin yung original na pagka walang refrigerant ay mag-o-off siyang mag-isa. Ayun na lang, minamount na lang yung ating compressor at siyempre, yung mga pipe na na-adjust dahil nag-adjust tayo ng condenser, tinitira na ng ating poging technician. Ayun shower out. Malusog kong technician. Ito na yung plate natin mga bossing. Ito na yung pinakang bracket na i-adapt natin dun sa dating bracket nya. Couple weld na lang yung ating mga tornilyuhan. No? Eto na mga boss yung ating bracket. Parang totoo naman Totoo naman siguro. Okay, very good na to mga bossing. Kabit na natin to. Mga bossing, naikabit na namin lahat yung ating mga piyesa at naglagay na rin tayo ng nitrogen para sa ating leak test. Mga bossing. So, bukas late na kami. Gabi na mga boss. Mga nasa alas 6 na yata or mga ganun na bukas na namin siya kakarga ng refrigerant para makita natin sa araw yung ating reading. Kasi hindi tayo nagkakarga ng refrigerant pag gabi. Okay, so nakakabit na yan lahat. Yun na lang, leak test tapos obserbahan natin tong ating pressure na kinarga kung magbabawas ba siya. Ayun Eto na mga bossing, nilabas na natin itong ating big body. Dito natin luludan ng refrigerant dahil gusto nating antayin yung ating sikat ng araw. Maaga pa naman, mga 7 pa lang. In overtime kasi natin kagabihan para mas mabilis tayong matapos ngayon dahil may mga kausap tayo. May mga schedule tayong dadating ngayong araw kaya kailangan natin siya matapos kagad. Okay, so vacuum kami mga bossing tapos maglulod kami ng refrigerant. Wala na double check na natin yan kagabi. Binabad natin na matagal yung leak test natin. So para wala na mga nagpakitang pagbabawas ng ating gauge. Ang luma na lang naman dito sa ating big body ay evaporator. At syempre yung pipe na suction saka yung hotline na 2 piraso. Pero yung discharge saka yung flexible na suction ay pinalitan na rin natin ng panibago. Kaya kung meron tayong iisipin pwedeng magkaroon ng trouble sa leak ay yung ating evaporator na lang ang pagdududahan natin. No? Okay, so vacuum lang tapos load kami ng refrigerant mga bossing. Mga bossing, nakapag-load na tayo ng refrigerant. Tingnan nyo naman ang ating reading. Nasa 15 na lang. Huwag na lang mag-GGs, barado na yan. Ayan, mas baba ng low side Pero nag-automatic, high side nya 155. Wala naman 175. Tingnan natin yung lamig sa loob. Pero nag-automatic kahit naka-full.
yung thermostat. Tapos nilagyan ko rin ng nag-automatic. Nilagyan ko rin ng isa sa gitna tsaka isa sa gilid para makita natin kung parehas ba ng lamig. Meron dito sa gilid ng mga nasa 8. Yun, nag-off. Tumaas. Kita ba? Kita naman ano. Ayun na, bumalik na. Bababa na ulit yan. Okay, so halos parehas naman yung butas kasi may reklamo yung ating kliyente na parang hindi magkaparehas ng buga ng hangin. So, hangin ba o lamig yung sinasabi? Pero may mga naobserbahan tayo sa ganitong mga modelo, tas kagaya nung ating blower housing na hindi pa nare-reform. So pagka po mga ganito kasi durog na ang foam, sabog na yung hangin. May lumalabas na yan dito, may lumalabas na rin doon sa paa, no? So kung saan-saan na lang lumalabas yung hangin, kaya yung response dito sa 4 na louver ay hindi na sila pare-parehas. Yan, ang ganda ng automatic. Mga bossing, yan, naka-full tayo ng thermostat. Wala nang knob. Naka number 3 ako. So bababad natin yan at tamang-tama, nandiyan na yung sikat ng araw, nakatutok na dito sa ating pwesto. Walang tint ang harap mga bossing. Gilid meron, pero hindi ko alam kung patay na o kaya pa bang makapag block ng init ng tent. Kasi yun ang kalaban sa ating mga aircon, yung sobrang tagos na init sa loob. Tapos dashboard pag uminit, tas hindi ganun kalamig, wala na, finish na yan, papawisan na kayo sa loob niyan. So maganda naman ang response ng automatic kahit nakasagad, at yung reading kaya niyang mag 15 15 yung reading sa labas. So dito basta nag-automatic siya based dun sa thermostat na setting ay mga nasa 8 pababa, nag-off yung ating aircon. Tapos nag-i-engage siya mga bossing pagka malapit na siya mag 10 degrees Celsius. So normal lang, hindi na uubos yung lamig. Ayos yung ganun. Kasi meron saan kasi may mga, yan, nag-off. Tingnan nyo, pag nag-off pa, gano'ng kataas, tumataas, tas mag-on. Isa kasi meron kasing tagal mag-engage ulit nung compressor. Kaya anong nangyayari, hilaw yung lamig sa loob, or mabilis mahilaw yung lamig. Yun, nag-engage mga bossing. So wala pang 10 degrees Celsius, nag-engage na siya. So hindi na uubos yung lamig based sa thermometer natin mga bossing. Ayan, naka-engage na ulit yan. Dahan-dahan na ulit yung bababa. So kaya pala hirap din ang makina, medyo palyado ng konti mga bossing. Yung ating ayan, pag na-rev natin, oh, ayan, grrr, grrr, medyo palyado siya. Pwedeng sa carb o kaya dun sa mga kuryente. So bahala na sila dyan, hindi na natin na mapakailaman yan, no? So ang importante sa akin ngayon, yun, nag-automatic. Importante sa atin ngayon ay makakuha tayo ng maayos na lamig. Pero syempre, konektado tayo mga bossing sa RPM, no? Kahit anong sasakyan, pagka ang RPM ay baba taas, hindi ka makakapag palamig ng ganong kaganda sa aircon natin. Okay, so obserbahan lang namin to, pero sigurado tayo na very good na to. Dahil reading same lang magkakabila. Ano pa ba ang offer? Mga bossing, kagaya sinasabi ko, hindi to laminated, fabricated ang evaporator nito, pero kaya niyang lumamig ng ganong kalamig sa mga laminated. Ibig sabihin, kaya rin naman yan tumapat. Pero syempre, magkaiba rin naman kung mas maganda, mas maraming tubo, ay mas malamig. Kasi yun yung mga tinitingnan natin. Pero sa akin kasi, kahit mapa-copper tube pa yan, mapa-serpentine pa yan, walang issue masyado sa akin. Kasi kung normal lahat yung mga nandun, kung kada trabaho ng mga pyesa nagagampanan, very good yan mga bossing. So ganun muna, obserbahan ko lang muna, tapos balikan natin maya konti. Mga boss, mga 3 oras na tayong naka-start lampas, no? Painalan natin mga bossing, medyo mainit ng panahon. So ganun pa rin, mas bumaba na yung lamig.
mabilis lang din talaga mag-automatic mga bossing. So palagay ko mapapakinabangan ng mas maganda ng ating kliyente dito. Pero syempre, iba pa rin yung may kasamang pasahero, no? Kung mapupuno mo yan, so mga 4 or 5, tapos tanghali, tingnan natin kung hindi sila magrereklamo. Pero kung mayroon pang kailangang i-adjust mga bossing, ang advice ko na lang, tent. Okay, so kung marami namang ceramic ngayon, kung ayaw nang masyadong madilim, may mga parang clear lang, pero hindi nakaka-penetrate yung init. So parang dito lang, hindi masyado tumatagos, no? Kasi may mga sasakyan din naman tayo na pina-ceramic tent natin. So medyo nakatulong ng lamig o sa lamig ng aircon. Okay, ayun lang mga bossing. Share lang namin sa inyo yung ating big body na 2E XE. Kinonvert natin ng Denso na 11C. Okay? Ayun lang mga bossing. Maraming salamat sa inyo. At syempre, ingat lagi at God bless sa ating lahat mga bossing. Thank you.